Paolo Abilino, ayaw agawan ng eksena si Kim Chu. Eto naman kasi, talagang sa showbiz minsan na damn if you do, damn if you don't. Eto na nga kasi, kinuwento na nga ni Carlina na yung teaser nun ay idea ni Paolo. So, may iba kasi, parang may iba na misinterpret yun. At sinasabi nila, bakit kailangan ilayo ni Paolo yung sarili niya dun sa teaser na yon. Parang binibigyan ng negative na kahulugan. Yung pangit na kahulugan. Parang lagi daw ganun si Paolo na ayaw sa... Yun nga, kinoconnect nila yung pagtatakip ng mukha, pagkasama si Kim, yung mga ganung bagay. Eto sabi, dahil 6 million na tayo story time, si Pao ang nagsuggest sa teaser. Gusto sana niya, Kim lang ang teaser dahil sa effort na Kim. Told him na dapat may Pao. So nung Preview. nung preview niya ang teaser, may pina-out siya na shot. Dapat sa episode na lang daw makita, abangan. Ayan. So asahan natin na si Paolo in the near future baka mag-direct na rin to ng pelikula. Oo naman. No, it's about time kasi napaka-sensitive actor nitong si si Paolo eh. At hindi siya insecure na artista, Hindi. no? Kasi merong, aminin natin, Ray, may mga artistang lalaki na pag sa ganyan, di ba, nai-insecure na sa kanilang partner. Like, for example, pagdating sa billing, minsan nagkakatalo pa doon eh. Yung Kahit magjowa na sila, di ba? Oo, May ganon. maraming ganong case. Meron ngang hindi natutuloy na project kasi nga gusto parehas ng talent fee, parehas ng billing, parehas ng exposure, yung mga ganyan. Unlike ito si Paolo, siya mismo ang nagpo-push na dapat si Kim ang bigyan ng highlight kasi effort daw talaga yon. Nakakatuwa si Paolo. Kininig ako doon na siya ang may gusto ng teaser na yun at siya yung nagpa-edit, siya yung nag-suggest. Ibig sabihin, talagang inaalagaan niya ang Mismo. karera ni Kim. Siguro, hindi natin nakikita, pero pag silang dalawa lang ni Kim, pinagsasabihin niya siguro si Kim na ganito, ina-advise, at dahil nakitaan niya na malaki talaga ang potential kasi ni Kim na maging isa sa pinaka mahusay na artista sa mga darating na henerasyon. Kasi ang dami niya ng award eh. Yung award niya, Best Actress, ano na yan, susunod na yan. So, ibig sabihin, ginaguide niya si Kim at gusto niya na si Kim ang maging bida. Gusto niya mailabas ni Kim kung ano pa yung potential niya sa bilang isang artista. Kaya nga, sana no, itong si Paolo, kapag ka nag-direct siya ng pelikula, sana isa itong hindi siya commercial, isa siyang art film. At dapat si Kim ang bida niya. Kahit hindi siya kasama. Siya Kahit ang hindi siya kasama. Kasi alam niya sa tagal kasi ng pinagsamahan nila bilang magka-love team at palagi nagsasama sila, iisang tent lang. 'Di ba ang dun sa shooting, sa taping, correct, ang nandoon sila, isang tent lang ang pinagsasamahan nila. Nababasa na ni Paolo kung anong potential ni Kim. Siguro out of parang malasakit at pagmamahal, concern, sinasabi, siguro tinitingnan, inoobserbahan niya si Kim at kung ano pa ang pwedeng makatas dito ng bonggang-bongga. Kasi yung ngayon wala pa yun eh. Ang dami-dami talaga pang pwedeng mailabas kay Kim pagdating sa acting at saka sa pagiging artista. Ako, I have a feeling naman na malaking influence talaga si Paolo sa mga desisyon ni Kim. Oo. Kasi unang-una, ngayon natin nakikita yung era ni Kim na talagang agresibo siya. Yung nag-experiment talaga siya. Sinasabakan niya yung mga characters na hindi niya ma-imagine na gagawin niya. Kasi si Paolo, isa sa mga artista na hindi siya nakakahon. Gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Like for example, sa naman na nakakita ng pelikula niya na kahit na prosthetics ang pinakita niyang channel, hindi ba? Siya yung ganun ganung artista, hindi siya yung parang gusto niya lang, dapat love, pa-sweet tayo dito. Hindi ganun. Hanggat kaya niyang gagawin talaga niya. So, sa mga desisyon ni Kim Chu ngayon, I'm sure, may feeling ako na somehow may influence din doon si Paolo. Malaking bagay din na nakampante si Kim nabuo na yung tiwala ni Kim kay Paolo. Nagsimula yun kasi dun sa linlang na nagkaroon sila ng love scene, di ba? And then nasundan ito nung love scene nila sa What Makes hindi, secretary. May love scene ba sila sa What's Wrong? Matitinding mga kissing scene doon. Oo. Yung My Love Will Make You Disappear, di ba meron rin silang ganyan. So, kampante. Kampante na si Kim dahil yun nga, nabuo na yung trust, yung tiwala, at si Paolo naman ito na kanyang ka-love team. Ba't hindi ako papayag dun sa mga eksenang mapangahas na
mailalabas ko naman kung ano yung aking kakayahan bilang artista. At syempre, sa tulong ni Paolo na sinasabi, sige, gawin mo, go, go, go lang. Rupa May. Go, go, go lang, Kim. Parupa May, di ba? Go, 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 ganon. Rupa May na pa-horror. Oo, go, go, go. Mga ganon. Pero totoo yan, napakatama ka, malaking impluensya. At kasi doon sa mga naging ka-love team ni Kim, parang wala silang say. Doon sa mga naging karelasyon na ka-love team ni Kim, parang wala silang say eh. Kasi syempre mga bata pa, parang wala silang mga say, parang okay lang. Pinapaubayan lang nila doon sa creative team or sa management ni team ni Kim kung ano yung project na gagawin ni Kim. Pero dito talagang nakatutok si Paolo. At saka, kung iisipin nyo yung scene na yun, yung pinakita sa teaser, kala nyo napaka-simple lang nun. Ano? Hindi, para sa isang artistang babae, ang hirap-hirap nun. Kasi aminin nyo naman, ang sexy rin ng outfit, gumigiling-giling ka. At maraming nanonood ng mga lalaki. Hindi, feeling ko, pag si ano, kasi hindi, pag Meron love ba? scene, Meron ba? Meron parang ba mga feeling ko nanonood? hindi. Wala? Oo, O dadayain na lang? Yes, pag si Kim kasi, naalala ko nun sa Linlang, talagang lumalabas din yung mga, halimbawa yung mga sa set. Hindi yung pag- dance number sa bar. Feeling ko rin, pinaano, kasi syempre ang hirap nun, yung para kang nangaakit, hindi ka makaka-focus. Buti na nun sana kung ang attitude mo, parang Ray Pumalay, na sanay ng mang-akit, kahit hindi naman tunay, nakaakit-akit. Panoorin natin ang nag-iisang Ganun ba? halimaw sa gilingan. Halimaw sa banga. O, kita nyo ha. Kita nyo ha. Pinupuri niyo si Dondo na Halimaw sa gilingan. Binabarag ko siya, pero kita nyo naman kung paano niya ako i-describe, diba? Ang ibig sabihin ng halimaw sa gilingan, Ako rin napakagaling. nagre-react, pero halimaw pa din. Pero alam mo, anong tawag dito? Tama nga naman, kasi para maibigay, alam na nating si Kim ay sanay mag-perform Oo, pero kasi ng mga iba sexy, eh. ng mga papa, ganun-ganun niya, sa maraming tao, like sa mga shows. Sa show diba? kasi, isang bagsakan yan. Oo, pero ito kasi, Ang diba? daming angulo nito, ang daming camera eh. Oo. Yun, pwede rin naman na walang tao pero dadayain na lang or Yes. something. Baka pwedeng ganon. Pero for sure, si Kim, kung may tao man yan o wala, bilang isang mahusay na artista at dedicated siya sa kanyang craft, okay lang yan kay Kim. Wala naman siyang pinakita eh. Sige, tanong natin kay tanong ko kay Direk Jojo Saging kung yung sa eksena ba na Kung yun. meron o wala. Kung meron o wala. Meron o wala? Feeling ko wala. Baka... Pares Tingnan mo, pares kami. talaga. Feeling ko wala talaga. Siyempre, medyo, si Kim naman ganyan yan, pero marami rin siyempre kailangan niya mag-ingat pa rin. Oo nga. Parang feeling ko etong pelikulang to, lulutang talaga, lilitaw talaga ang Kim Chiu, ang kanyang itong character. series, na serye na. Sa series pala, sorry. Okay. Mukhang pinatunayan na naman ni Paulo Avellino ang kanyang pagiging gentleman at professional actor matapos umanong sabihin na ayaw niyang agawan ng eksena si Kim Chiu. Sa mga proyekto nila, lalo na ngayong pareho silang mainit sa mata ng publiko. Dahil sa tambalang Kim Pao, pinapakita ni Paulo ang respeto at paghanga niya kay Kim bilang kapareha at kapwa-artista. Ayon sa mga fans, napaka-rare ng ganitong klase ng partnership sa showbiz ngayon. Yung parehong marunong magbigay daan at marunong rumespeto sa isa't isa sa eksena. Hindi lang daw chemistry ang meron ng Kim Pao, kundi genuine teamwork din na nakikita ng lahat, mapa on cam o off cam. Marami ring netizens ang nagkomento na kaya raw sobrang natural at nakakakilig ang mga eksena nila ay dahil walang kompetisyon, puro suporta at respeto lang. Sabi pa ng ilan, yan ang dahilan kung bakit hindi nakakasawa panoorin ng Kim Pao. May professionalism, may puso at may malasakit sa isa't isa. Tunay na kahanga-hanga si Paulo sa ganitong ugali. Sa halip na makipagtagisan ng spotlight, mas pinipili niyang ipakita na acting is collaboration, not competition. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang minamahal at iginagalang sa industriya. Sa mundo ng showbiz kung saan madalas may kompetisyon kahit sa pagitan ng magkapareha, ibang-iba si Paulo Avellino. Ayon sa mga ulat, sinabi umano ng aktor na ayaw niyang agawan ng eksena si Kim Chiu, lalo na kapag alam niyang moment ito ng kanyang leading lady. Sa halip, mas gusto niyang bigyan si Kim ng spotlight at suportahan ito sa mga eksena nila. Maraming netizens at fans ang napawaw sa ugaling ipinakita ni Paulo. Isa raw itong patunay gentleman siya hindi lang sa totoong buhay, kundi pati sa trabaho. Sa halip na makipagtagisan ng galing o atensyon, pinapakita niya na mas mahalaga ang teamwork at respeto sa kapareha. Kaya naman,
hindi na nakapagtaka kung bakit napakalakas ng chemistry ng tambalang Kim Pao. Dahil sa likod ng kamera, may tunay na malasakit at admiration si Paulo kay Kim. Ayon sa mga tagahanga, ito ang dahilan kung bakit ramdam ng lahat ang natural na kilig sa bawat eksena nila. Hindi pilit, hindi scripted, kundi tunay na koneksyon na nagmumula sa respeto. Isa sa mga komento ng fanpage ng Kim Paulandia ay, iba si Paulo, marunong siyang magbigay daan. Kaya si Kim, blooming at confident sa bawat eksena. Dagdag pa ng ilang netizens, sa industriya na puno ng ego at kompetisyon, bihira ang ganitong artista na marunong makinig at mag-adjust. Kaya si Paulo Avellino, bukod sa pagiging mahusay na aktor, ay hinahangaan din bilang mabuting katrabaho at gentleman na leading man. Sa kabilang banda, si Kim Chiu naman ay todo puri rin sa mga panayam. Sinasabi niyang napakadaling katrabaho ni Paulo at ramdam daw niya ang genuine support nito sa bawat eksena. Kaya tuloy, mas nagiging authentic at emotionally deep ang kanilang performances. Mapadrama man o kilig scenes. Napaka-refreshing makita na may aktor pa rin gaya ni Paulo Avellino. Professional, marespeto, at hindi nagpapadala sa ingay ng showbiz competition. Ipinapakita niya na ang tunay na lalaki ay marunong magbigay halaga sa kanyang kapareha, sa trabaho at sa kuwento mismo ng proyekto. Hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na lumalakas ang Kim Pao fever. Dahil sa likod nito, may dalawang artista na parehong marunong umrespeto at magmahal sa kanilang craft. Ang masasabi ko sa balitang ito ay sobrang nakakatuwa at kahanga-hanga si Paulo Avellino sa ipinakita niyang professionalism at respeto kay Kim Chiu. Sa panahon ngayon na maraming artista ang gustong mag-stand out sa bawat eksena, kakaiba si Paulo dahil mas pinipili niyang magbigay daan kaysa makipag-agawan ng spotlight. Ipinapakita nito na hindi lang siya mahusay na aktor, kundi isa rin siyang true gentleman na alam kung paano pahalagahan ang kapareha niya sa trabaho. Ang ganitong ugali ay bihira na sa showbiz, kaya naman mas lalong napapamahal si Paulo sa mga fans, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang mabuting tao. Bukod pa rito, makikita rin na dahil sa respeto at magandang working relationship nila ni Kim, mas nagiging natural at totoo ang kanilang chemistry on screen. Walang kompetisyon, walang sapawan, puro suporta, tiwala at magandang samahan lang. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na lumalakas ang tambalang Kim Pao. Ang kanilang partnership ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa profesionalismo, respeto, at genuine connection na bihirang-bihira na sa showbiz ngayon. Sa madaling sabi, Paulo Avellino is setting the bar high, hindi lang bilang aktor, kundi bilang kapareha na marunong magbigay halaga at umrespeto sa kanyang leading lady. Deserving talaga ng lahat ng papuri at pagmamahal mula sa mga tagahanga.